Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagsalubong sa panibagong taon ng kanyang administrasyon, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang unang full cabinet meeting ngayong 2025. Ano nga ba ang mga naging prioridad ni PBBM sa naturang pulong? Panoorin yan sa report ni Let Narciso. Alas 10 kaninang umaga nang mag-umpisa ang pulong ng buong gabinete sa Malacanang. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang full cabinet meeting ngayong 2025 tungkol sa big ticket projects at ODA-funded projects ang inilatag na agenda ng pulong. Pero unang pinag-usapan sa meeting ang implementasyon ng General Appropriations Act of 2025. Tinalakay rin ang mga naantalang pagpapatupad sa ilang infrastruktura sa ilalim ng Department of Transportation. Humingi naman ng updates ang Pangulo tungkol sa high-impact programs and projects. Partikular na dito ang tungkol sa food security at environmental protection sa pamagitan ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panagbanga Festival is back. Formal nang inulunsad ng Summer Capital of the Philippines o Baguio City ang ika-29 na Panagbanga Festival ngayong taon. Ang mga dapat abangan at mapanood sa makulay na pista, panoorin sa report na ito. Formal nang inilunsad ng City Government of Baguio at ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang ika-29 na Panagbanga o Baguio Flower Festival 2025. Kabilang sa highlights ng pista ay ang grand opening day sa February 1, 2025 na hudyat sa pagbubukas ng Panagbanga Landscape Competitions at ng Baguio Blooms o ang Market Encounter sa Burnham Park. Ang Grand Street Dance at Grand Floral Float Parade naman ay gaganapin sa February 22 at 23 at inaasahan na lalahukan ng libu-libong locals at mga turista. Ayon kay Baguio Flower Festival Foundation President Frederico Alquiroz, ang tema ngayong taon ng Panagbanga ay Blossom Beyond Boundaries. Sinasalamin niya nito ang creativity, passion at unity na siyang mga katangian ng komunidad ng Baguio. Gayun din, aarangkada naman ang isang linggong Session Road in Bloom bago ang closing ceremony ng Panagbanga Festival sa Marso. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, wagi ang grupo ng Pilipinong estudyante sa isang research competition na ginanap sa bansang Taiwan. Dinomina ng mga mag-aaral mula College of St. Anthony ang kompetisyong may temang Net Zero Green Lifestyle. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nasungkit ng mga mag-aaral mula City of San Jose del Monte sa Bulacan ang Platinum Award o unang karangalan para sa Asian Student Exchange Program o ASEP 2024 competition na ginanap sa Kaohsiung, Taiwan. Dinomina ng mga mag-aaral na sina Giru Lauzon, Genevieve Velasco at Kian Magno mula College of St. Anthony ang kompetisyong may temang Net Zero Green Lifestyle. Ibinahagi ng 3 delegado ang research paper na may pamagat na Refashioning Change, the Consumer Revolution Program, na isang programang naglalayong palakasin ang pagyakap ng mga individual sa sustainable habits para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Matapos ang kanilang panalo,
Pinasalamatan ng mga delegado ang kanilang mga naging mentor na nagbigay ng gabay at suporta sa kanila sa kompetisyon. Maging ang kanilang mga magulang na nagbigay rin ng emotional, moral at financial support sa kanila para makalipad ng Taiwan. Mensahe ng mga ito sa mga kapwa nila mag-aaral, huwag matakot na sumubok na sumali sa mga ganitong klaseng kompetisyon. Ibang klaseng karanasan daw kasi ang pagsabak dito, lalo na ang pakikisalamuha sa ibang lahi. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong taon, lumang paalala. Kasabay ng pagpasok ng 2025, back to basics man, pero mas maghihigpit pa ang Land Transportation Office o LTO sa kampanya nito sa mga motorista sa paggamit ng seatbelt sa pagmamaneho. Narito ang report ni Val Gonzalez. Kasabay ng pagsisimula ng taong 2025 ay umarangkada na ang mas agresibong kampanya ng Land Transportation Office para sa pagsusuot o paggamit ng seatbelt. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, bahagi ito ng mga hakbangin sa kaligtasan at maiwasan ang mga road crash incidents sa mga kalsada sa buong bansa. Sabi ng LTO, asahan na ang presensya ng kanilang mga enforcer sa kalsada na magpapatupad sa paggamit ng seatbelt. Nagsasagawa na rin ng koordinasyon ng LTO sa ibang mga ahensya at ang malawakang impormasyon upang ipabatid sa mga motorista ang kahalagahan ng pagsusuot o paggamit ng seatbelt. Dahil dito inatasan na ni ASEC Mendoza ang lahat ng mga regional directors at district office heads na gamitin ang social media at iba pang mga paraan para ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng paggamit ng seatbelt. Batay sa nakasaad sa Republic Act 8754 o ang Seatbelt Use Act of 1999, bukod sa multang 1,000 piso hanggang 5,000 piso ay maaari ding masuspinde at maribok ang lisensya sa pagmamaneho ng isang driver na mahuhuling hindi gumagamit ng seatbelt. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagpapabuti pa rin sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang pagsasanay sa mga guro sa English, Science and Mathematics. Maging ang mga mag-aaral at kanila mismong mga magulang ay welcome rin sa learning sessions na ito ng kagawaran. Narito ang report ni Arnold Herrera. Sinimulan na ng Department of Education ang inulunsad nitong pagsasanay para sa mga guro sa English, Science at Mathematics upang mas mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, layong tulungan ng naturang training ang mga guro na magamit ang makabagong estratehiya sa pagtuturo. Base sa DepEd Memorandum No. 2, Series of 2025, kabilang din sa pagsasanay ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang upang sumuporta sa mga aktibidad sa paaralan. Nagsimula na ang paghahanda ng mga regional ESM supervisors upang bumuo ng klase sa Khan Academy platform. Samantala, formal namang magsisimula ang learning sessions mula sa January 16 hanggang March 10, 2025 kung saan kabilang narito ang orientation sa mga mag-aaral sa paggamit ng DepEd Learning Management System at iba pa. Inaasahan namang magre-resulta ito sa mas mataas na academic performance ng mga estudyante na tugma sa Education International Standards. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 4 na milyong Pilipinong nangangailangan naman ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong 2024. Ayon sa kagawaran, pinagsusumikapan pa nilang mas maraming Pinoy ang matulungan sa sakop ng kanilang budget at sisiguraduhin na magtutuloy-tuloy ang kanilang serbisyo. Narito ang report ni Dustin Bayog. Aabot sa milyong-milyong Pilipino ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nakaraang taon. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, higit 4.2 milyong Pilipinong nasa krisis ang natulungan ng ahensya, tulad ng pagbibigay ng food at medical assistance, burial of funeral, transportation, at pagbibigay ng psychosocial support. Malaking porsyento rito ay mula sa Metro Manila, na may 820,000 Pilipino ang nabigyan ng tulong. Dagdag ni Dumlao na ang bawat beneficiary ay na-assess ng mga social workers
upang matukoy ang angkop na tulong na ibibigay sa kanila. Samantala, higit 190,000 individual naman ang nakatanggap ng serbisyo mula sa mga malasakit centers sa buong bansa. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inklusibo at mas pinagtibay na proteksyon para sa mga Pilipinong marino. Yan ang sentro ng binuong bagong Implementing Rules and Regulations ng Department of Migrant Workers, Maritime Industry Authority o Marina at ng Maritime Industry Tripartite Council o MITC. Narito ang report ni James Galange. Nagtulong-tulong ang Department of Migrant Workers o DMW, Maritime Industry Authority o Marina at Maritime Industry Tripartite Council o MITC sa pagbalangkas ng bagong Implementing Rules and Regulation o IRR para sa mga manggagawa ng marine industry. Sentro na ng sabing IRR ay ang mas inklusibo at pinagtibay na seguridad para sa mga Pilipinong marino at iba pang stakeholders nito. Ito ay alinsunod sa pinirmahang batas ni Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre na Republic Act 12021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Dito, layunin na mas mabigyan ng boses sa mga manggagawa pagdating sa pagbibigay ng tamang pasahod, safe working conditions at skills and competency development. Bukod dito, sakop rin ang pagprotekta sa kalagayan ng mga marino kahit pa sa labas ng bansa. Kung saan titiyakin ng mga ahensya na mas paigtingin pa ang pagbibigay ng social protection para sa mga Filipino seafarers sa global maritime scene. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Hinirang bilang 2024 National Sports Association of the Year ang Gymnastics Association of the Philippines o GAP. Yan ay dahil sa kasaysayang inungkit ng organisasyon sa Philippine sports noong nakaraang taon. Kabilang na nga dyan ang pagsungkit ng 2 ginto sa Paris Olympics. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Matapos makapag-uwi ng hindi lang isa, kundi 2 ginto sa isang edisyon ng Olympics, hindi maikakailang matibay ang nagawang pangalan ng Gymnastics Association of the Philippines sa Philippine Sports sa taong 2024. Ito ang naging dahilan kung bakit napili ng Philippine Sports Writers Association ang GAP bilang National Sports Association of the Year. Ang 62-year-old body ang humubog kay Carlos Yulo para makuhang makasaysayang 2 ginto sa 2024 Paris Olympics. Magugunitang parehong dinumina ni Yulo ang vault at floor exercise sa naturang sports event noong nakaraang taon. Dahil dito, siya na ang kauna-unahang male athlete na nakasungkit ng gold medal sa Summer Games at ang kauna-unahan ding Filipino na nakakuha ng 2 ginto sa isang edisyon ng Olympics. Maliban kay Yulo, ilan pang gymnastics ang kuminang sa pangangalaga ng GAP. Kabilang na dyan sina Alea Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Jong Ruivivar na kapwa mga nakatapak din sa Paris Olympics. Kabibilangan ng GAP ang mga listahan ng mga nag-uwi ng NSA of the Year Award gaya ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas, Samahang Basketball ng Pilipinas, Association of Boxing Alliances in the Philippines at iba pa. Para sa DZRH-TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. American actress na si Demi Moore na bumida sa pelikulang The Substance, nasungkit ang kanyang kauna-unahang acting award sa Golden Globes. Narito ang report ng ating showbiz Angel. Matapos ang halos 5 dekadang karera, nasungkit na ni Demi Moore ang kanyang kauna-unahang acting award. Ang 62-year-old American actress itinanghal na Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy sa nagdaang 82nd Golden Globes na ginanap sa Beverly Hills, California. I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years, and this is the first time I've ever won anything as an actor. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Elizabeth Sparkle sa pelikulang The Substance. Aging like fine wine, ang aktres suot ang isang custom Giorgio Armani serpentine gown nang tanggapin ang kanyang first ever Golden Globes trophy. At sa kanyang acceptance speech, and so today, I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me and for the gift of doing something I love and being reminded that I do belong. Thank you so much.
Samantala, sa isa namang IG post kinaumagahan matapos ang prestihiyosong award-giving body, tila hindi pa rin daw ito makapaniwala sa naturang achievement. Ang aktres punuan niya ng joy, love and gratitude sa nakamit na pagkilala at muling nagpaabot ng pasalamat. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.